Breaking news mga kababayan, US, sasalakay ulit sa bansang Iran. Goodbye Khamenei na ba? Sa loob ng maraming dekada ay hinarap na ng rehimen sa Iran ang samut-saring banta sa pananatili nito sa kapangyarihan. Ang digmaan laban sa Israel, ang tangkang assassination sa mga pangunahing lider ng bansa at ang malaking pag-aalsa dahil sa pagkamatay ni Mahsa Amini. Bawat isa ay nalampasan ng rehimen. Pero sa pagpasok ng 2026, may bagong banta na naman na tila sumusubok muli sa katatagan ng Iran. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa missile o sa bagong sanksyon, kundi dahil sa matinding pagbagsak ng real na siyang national currency ng Iran. Dahil dito, tanong ngayon ng marami, magagawa ba ng ekonomiya ang hindi nagawa ng digmaan sa loob ng maraming taon? Posible bang mapabagsak ng ekonomiya ang tila matatag na rehimen ng Iran? Ito ang tanong ng maraming observers dahil sa mga nakikita nilang nangyayari ngayon sa bansang Iran. Tuwing araw ng linggo, madalas ay abala ang downtown Tehran. Punong-puno ng mga tao ang mga establishments dito. Abala ang mga negosyo sa pagbebenta ng kanilang mga produkto. Pero ngayong linggong ito, ibang-iba ang nasasaksihan ng mga tao. Sarado ang mga tindahan. Ang mga negosyante ay wala sa kanilang mga negosyo, kundi nasa kalsada at sumisigaw ng ibalik ang aming kabuhayan, habang ang iba naman ay sumisigaw ng kamatayan ng diktadura. Ang matindi pa, hindi lamang ito nangyayari sa kabisera ng bansa. Parang virus na kumakalat ang pag-aalsa sa lahat ng panig ng Iran. Hindi lang sila puro negosyante, nakisanib na rin maging ang mga estudyante sa iba't ibang mga universidad. Naniniwala ang ilang mga eksperto na hindi na lamang tungkol sa ekonomiya ang protestang ito. Ito ay tungkol na sa 46 na taong pang-aabuso ng rehimen sa karapatan ng mga mamamayan. Lumalawak na ang protesta sa mahigit 12 sa 31 probinsya ng Iran. At hindi lang mga negosyante ang lumalabas, may mga Gen Z, kabataan, matatanda, lahat ay sabay-sabay na nagsasabing sobra na ang kanilang pagtitiis sa brutal na rehimen. Naglabas na ng utos ang gobyerno na pansamantalang i-shutdown ang mga operasyon nito dahil sa lakas ng protesta. Pero ano nga ba ang pinagmula ng protestang ito? Patungkol ito sa napakatinding paghihirap na dinadanas ngayon ng ekonomiya ng Iran. Araw ng Lunes, December 29, sumadsad sa pinakamababang antas sa buong kasaysayan ang halaga ng Iranian Rial. 1.42 million rial ang katumbas ng isang US dollar. Oo, milyon-milyong rial sa isang dolyar lang. May crippling sanction mula sa US. 40% ang inflation at may growth forecast na negative 2.8% na ang ibig sabihin ay mas lalo pang babagsak ang ekonomiya ng Iran ngayong taong 2026. Noong 2022 kasi, ang isang dolyar ay may katumbas na 430,000 Iranian rials lamang. Pero ngayon, 1.42 million na. Galit na ang mga tao lalo't nalalaman nila kung paanong ginagastusan ng Iran ang mga proxies nito at mayroon pang mga magagarbong kasalan na napapanood. Bagaman nakabawi ng kaunti, napakabilis naman ang hagupit ng pagbagsak ng ekonomiya. Dumating na sila ngayon sa puntong hindi na kayang lagyan ng mga tindero ang presyo ng kanilang mga produkto. Bibili sila ng raw materials or produkto sa ibang bansa at dahil sa pagbagsak ng halaga ng pera, bigla ring nagmamahal ang mga produkto. Pero pareho pa rin ang bayad sa mga upa habang kaunti naman ang kinikita. Kaya naman nagpapanik na ngayon ang mga negosyante doon at lumabas na sila sa kalsada para magprotesta. Bagaman ang mitya ng pag-aalsa ay ang real, sabay-sabay na nahalungkat ang iba pang mga krisis gaya ng energy crisis dahil sa madalas at malawakang brownout, krisis sa tubig dahil nauubusan na ng tubig ang lungsod,
Halos wala na ring laman ang mga dam matapos ang isa sa pinakamatinding tagtuyot na tumama sa kasaysayan ng Iran. Patuloy pa na tumataas ang inflation habang wala namang paggalaw sa sahod ng mga empleyado. Mahigpit din ang restriction sa internet. May pressure mula sa puwersa sa labas ng bansa. May tensyon sa usaping nuklear at maraming mga sanctions na ipinataw ang mga bansa sa kanluran. Dagdag pa ang pananakot ng Estados Unidos at ang patuloy na pagbabanta ng Israel. Tila ba hindi na makahinga ang bansang Iran? Ang totoo, hindi na bago sa Iran ang ganitong malalaking protesta. Noong 2022, naganap ang isa sa pinakamalaking protesta sa buong kasaysayan nang mapatay si Mahsa Amini, ang 22 anyos na babae na nasawi habang nasa kustodiya ng morality police ng Iran. Inaresto si Mahsa Amini dahil lamang sa hindi maayos na pagsusuot nito ng kanyang headscarf. Ang kanyang pagkamatay ang nagpasiklab ng isang napakalaking protesta na yumanig sa buong bansa. Pero sinagot ito ng pamahalaan gamit ang dahas. Naging matindi ang crackdown at tinatayang umabot sa 500 katao ang napatay. Pero tila iba ang protesta ngayon na nagaganap dahil ang pinag-uusapan na dito ay ang kaligtasan ng bansang Iran. Kapag issue na ng seguridad ang pinag-uusapan sa politika, kinakabahan na ang gobyerno doon. Dahil dito, nasa defense mode ngayon ang pamahalaan. Kailangan nitong protektahan ang kanyang pag-iral. Kaya naman nagsalita na ang gobyerno para pakinggan daw ang taong bayan. Ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian, kailangan umano ng dialogo sa mga nagpoprotesta, lalo't nagbitiw na sa pwesto ang governor ng Bangko Sentral ng Iran. Dapat harapin ng gobyerno ng seryoso ang mga hinaing at protesta ng mga tao tungkol sa hirap ng buhay at makipag-usap talaga sa kanila, lalo na sa mga kinatawa ng iba't ibang sektor. Kailangan ding unahin ang mga hakbang na magpapalakas sa purchasing power ng mga tao at ayusin kung paano ginagawa ang mga desisyong pang-ekonomiya ng mga opisyal. Sa kabila nito ay nananahimik naman ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Ni isang salita ay wala siyang binanggit tungkol sa nagaganap na protesta. Ibang-iba sa kanyang mga dating nagiging reaksyon. Noon, kapag may mga ganitong kaganapan ay agad niyang ibinibintang sa mga external forces na di umano'y iniimpluwensyahan daw ang mga pangyayari sa loob ng bansa. Pero ngayon, tahimik ang matanda. Naniniwala ang mga eksperto na posibleng alam niya na anumang komento ay lalo lang magpapainit sa mga protestang ilang araw nang nag-iingay sa buong bansa. 86 years old na si Khamenei at walang malinaw na pwedeng humalili sa kanya, kaya napakasensitibo ng timing ng protestang ito. Nagbabala naman si US President Donald Trump sa pamahalaan ng Iran na huwag nitong susubukang patayin ang mga nagsasagawa ng mapayapang protesta dahil ililigtas daw sila ng Washington kapag nangyari ito. Sa isang post sa social media, sinabi ni Pangulong Trump na Kapag pinagbabaril at marahas na pinagpapatay ng Iran ang mga nagpoprotesta ng mapayapa, gaya ng lagi nitong ginagawa, re-responde na ang Estados Unidos ng Amerika para sagipin sila. Nakalock and loaded kami at handang kumilos anumang oras. Salamat sa inyong atensyon sa usaping ito. Sa pagkakataong ito, nagsalita na ang Supreme Leader na si Khamenei at sinabing siya ang mag-ingat sa pakikialam dahil kapag ginawa yan ni Trump at nakialam, posible daw pagmulan ito ng mas malaking kaguluhan sa Middle East. Dagdag pa rito, nagbabala rin ang tagapayo ni Khamenei na si Ali Larijani na magdudulot ito ng destabilisasyon sa buong rehiyon na sisira sa interes ng Amerika sa Middle East sa oras na makialam si Trump sa kanila. Naniniwala ang Iran na gustong gamitin ni Trump ang playbook na ginamit noon sa bansang Libya, ang paggamit ng protesta para pabagsakin ang namumuno sa bansa. Base sa mga report, hindi bababa sa 8 katao na ang napapatay sa Iran matapos ang mag-iisang linggo ng protesta dito, bunsod ng lumalalang ekonomiya. Pero hindi nilinaw ng Amerika kung anong uri ng aksyon ang posibleng gawin ng Washington kapag nagpatuloy ang mga patayan. Hindi rin malinaw kung anong ibig sabihin ng lock and loaded sa mga pahayag ni Donald Trump, pero tila nakakatakot daw ang ibig sabihin nito.
Matatandaan na minsan nang binomba ng US ang Iran dahil sa nuclear project nito noong June 2025 at ngayong linggo muli na namang nagbanta si Donald Trump sa bansang Iran. Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down, we'll knock the hell out of them, but hopefully that's not happening. Malugod namang tinanggap ng mga nagpoprotesta ang sinabi ni Pangulong Trump. Ayon sa ilang mga nagpoprotesta, nanginginig na daw sa takot ang mga nasa posisyon sa oras na nakakarinig sila ng salita mula sa Pangulo ng Amerika o sa punong ministro ng Israel. Matagal nang humihingi ng suporta sa US ang mga nagpoprotestang ito dahil naniniwala ang puwersa ng Iran na kapag may sinabi si Donald Trump, gagawin niya yon at alam nilang mananagot sila kapag may nangyari. Sa ika-6 na araw ng mga protesta, 7 katao na ang iniulat na napapatay sa iba't ibang lungsod. May mga nasawi sa bayan ng Lordegan, Azna, Kaudasht, Huladshar at Marvdasht matapos ang mga sagupaan sa pagitan ng mga nagpoprotesta at ng National Security Force ng Iran. May mga video din na kumakalat na nagpapakita ng karahasan at pagsusunog ng mga sasakyan. May mga pagtatalo rin kung sino ba talaga ang tunay na biktima, ang mga nagpoprotesta ba o ang mga kasapi ng security force. Lalong umigting ang konfrontasyon ng magkasagupaan sa isang libing na dinaluhan ng libu-libong katao. Sinubukan daw kasi na kunin at buhatin ng mga pulis ang kabaong ng namatay. Pero tumanggi ang mga tao at nakipag-agawan sila para makuha ang kabaong. Sinubukan nilang palayasin ang mga pulis at mga sundalo kaya't nauwi ito sa isang matinding sagupaan. Nagpapasalamat naman ang exiled Crown Prince ng Iran na si Prince Reza Pahlavi kay Pangulong Donald Trump dahil sa paninindigan nito na labanan ang karahasan na ginagawa ng rehimen laban sa mga nagpoprotesta. Si Pahlavi ay kasalukuyang naninirahan ngayon sa Estados Unidos. Ayon sa Crown Prince, Pangulong Trump, maraming salamat sa inyong matatag na pamumuno at suporta sa aking mga kababayan. Ang babalang ibinigay ninyo sa mga kriminal na pinuno ng Islamic Republic ay nagbibigay sa aking bayan ng mas malakas na lakas at pag-asa. Pag-asa na sa wakas, may isang Pangulo ng Estados Unidos na matatag na nakatayo sa kanilang panig. Habang inilalagay nila ang kanilang buhay sa panganib para tapusin na ang 46 na taong pamumuno ng rehimen na puno ng kaguluhan at takot, ipinagkatiwala nila sa akin ang isang responsibilidad at mensahe. Ang muling itaguyod ang relasyon ng Iran sa Amerika na nagdala ng kapayapaan at kasaganaan sa gitnang silangan. Mayroon akong plano para sa maayos na pagbabago ng pamahalaan sa Iran at taglay ko din ang suporta ng aking mga kababayan para maisakatuparan ito. Sa inyong pamumuno sa malayang mundo, maaari tayong mag-iwan ng pamana ng pangmatagalang kapayapaan. noong bagong taon, nagbigay ng mensahe si Pahlavi sa kanyang mga kababayan at sinabing bilang na daw ang araw ng rehimen. Ayon sa kanya, mahina at hati-hati na ang gobyerno at hindi na nito kayang pigilan ang lalong lumalakas na tapang ng mga Iranians. Naniniwala siya na magiging mahalaga ang taong 2026 para magkaroon ng pagbabago sa kanyang bansa. Pero ang tanong, sapat ba ang mga protestang ito para pabagsakin ang gobyerno? Sagot ng ilan, hindi pa. Wala pa daw kasing malinaw na liderato na hahamon sa kapangyarihan ng rehimen gamit ang mga protestang ito. Malakas pa rin ang puwersa ng pamahalaan sa mga lansangan. Higit sa lahat, bumabagsak lamang ang isang pamahalaan kapag nagsabay-sabay na ang nasisira sa bansa. Marami na sa mga nagpoprotesta ang hayagang nananawagan sa pagtatapos ng mahabang pamumuno ni Ayatollah Ali Khamenei at may ilan pang nagsasabi na gusto nilang ibalik ang monarkiya sa bansa. Ayon naman kay Iranian President Masoud Pezeshkian, pakikinggan daw nila ang lehitimong panawagan ng mga nagpoprotesta. Pero nagbabala naman ang Prosecutor General ng Iran na tatapatan nila ng mahigpit at matinding tugon ang sinumang magtatangka na maghasik ng kaguluhan sa bansa. Inamin din ni Pezeshkian na limitado lamang ang magagawa niya dahil masyadong mabilis ang pagbagsak ng Iranian rial laban sa dolyar. Nagsalita din si Pezeshkian ng mga salita na ikinagulat ng marami dahil sa pagkakataong ito, hindi niya sinisisi ang Estados Unidos sa mga nangyayari sa kanilang bansa ngayon.
Sila daw mismo na nasa pamahalaan ang dapat sisihin dito. Hindi kontento ang mga tao at kami ang may kasalanan nito. Pati kayo ay may kasalanan din. Huwag ninyong sisihin ang Amerika. Huwag kayong maghanap ng iba pang masisisi. Kami ang dapat maglingkod, dapat sa amin sila masiyahan. Kami ang dapat magpatakbo ng maayos at mag-manage ng ating mga resources. Kami ang dapat humanap ng paraan at lutasin ang mga problema. Kami ang dapat magsikap at magbigay ng mga solusyon sa mga problemang ito para sa kanila. Pero alam naman ng lahat na kilalang moderate leader si Pezeshkian, kaya marahil ganito ang tono ng panalita niya. Pero kabaligtaran nito ang nangyayari sa mga lansangan, kung saan patuloy ang sagupaan at nagpapatuloy ang crackdown sa mga nagpoprotesta. Posibleng hindi pa ito ang tamang panahon para bumagsak ang rehimen sa Iran. Pero may nagawa itong isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Binuksan nito ang bibig ng maraming Iranians na itinikom ng gobyerno sa loob ng napakahabang panahon. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.